Hiram na pag-ibig, Kabanata 1. Sa isang payak na baryo ay nakatira ang pamilya ni Mang Gabriel at Aling Eliana. May mga anak sila, sina Gavin, Ethan at John. Si Gavin ang panganay na katulong ni Mang Gabriel sa kanilang sakahan. Si Ethan naman ay masipag sa kanyang pag-aaral at si John ang busong babae na mag-asawa na mahilig umawit. Malaki ang pagkakautang ni Mang Gabriel sa pamilya ni Don Carl na nagmamayari ng asokarera sa kanilang lalawigan. Si Don Carl ay may mga anak, sina Zian na nag-aaral sa Maynila, si Angelica na dalaga na nag-aaral sa bayan, at si Richmond na binatang sakit ulo na kanyang ama. Isang umaga, may pumaradang isang magarang sasakyan sa bukiring sinasaka ni Mang Gabriel. Bumaba ang nagmamaneho ng sasakyan na si Ian. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba si Don Carl. Lumapit sina Mang Gabriel at Aling Eliana sa mayamang Ginoo. "Magandang umaga po, Don Carl. Ano po at napasadya po kayo sa aming bukirin?" wika ni Mang Gabriel. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa," tugon ng Don. "Alam mo namang malaki ang pagkakautang mo at kailangan ko ang kabayaran sa iyong malaking pagkakautang." "Don Carl, bigyan pa po ninyo kami ng palugit upang makabayad sa inyo," pakiusap ni Aling Eliana. "Palugit? Ilang palugit na binigay ko sa inyo? Kailangan ko ng kabayaran sa inyong pagkakautang," galit na sabi ni Don Carl. "Katatapos lamang ng bagyo at nasalanta ang aming mga pananim," paliwanag ni Mang Gabriel. "Sana po ay maunawaan ninyo ang aking kalagayan," mababang loob na sabi ni Mang Gabriel. Nakita ni Don Carl ang panganay na mag-asawa na si Gavin habang nagtatabas ng damo sa di kalayuan. Matipuno at batak ang katawan nito sa trabaho. Bumulong si Don Carl kay Ian. Nagtinginan ang mag-asawa at napaisip kung ano kaya ang pinag-usapan na mag-amo. "Upang makabayad kayo sa inyong pagkakautang, kailangan magsilbi sa aking mansyon ang iyong panganay na anak," ang wika ni Don Carl na nakatanaw kay Gavin. Napalingon ang mag-asawa sa kanilang panganay na anak. Tinawag ni Mang Gabriel si Gavin. May isang dalagang bumaba sa magarang sasakyan. "Papa, matagal pa ba yan? Mahuli na ako sa lakad ko," ang naiinis na sabi ni Angelica sa ama. Natulala si Gavin nang makita ang anak ni Don Carl. "Anak, magbigay respeto ka kay Don Carl," ang utos ng ama. "Magandang umaga, Don Carl, at sa magandang binibini," ang pagbati ni Gavin na may matamis na ngiti na nakatingin sa dalaga. "Hep hep! Bata, baka mahipan ka na masamang hangin," ang wika ni Ian na napansin ang pagtingin ng binata kay Angelica. "Pag-uusapan namin mag-asawang tungkol sa inyong sinabi, Don Carl," wika ni Mang Gabriel. "Kailangan ko ng tugon sa lalong madaling panahon. Gabriel, kung hindi ay kukunin ko ang iyong lupain," ang mabilis na pakli ni Don Carl. Ano ang mangyayari sa pamilya ni Mang Gabriel at Aling Eliana? Paano na ang kabuhayan ng pamilya kung maninilbihan sa mansyon si Gavin? Sundan sa susunod na kabanata ang ating kwento serye.